So what's up mga kumagayon, back ang inyong online judge. Wala ba kundi Judge Jinan. Okay guys, isa na namang exciting na request ang re-reviewin natin. So ito yung sa Vuelta Balentong 5. So ang tagal na pala nito, 2018 pa to. Kasabayan to ng Isabuhay 2018. So shoutout kay Joseph Louis Tabian. Maraming salamat. Ikaw lang din ang unang-unang nag-request ng battle na to. Actually, isa to sa mga gusto kong ma-review. Pero, hindi ko nga siya ma-review kasi nga ang dami nga request at inuuna ko yun. So, thank you, Joseph Louis Tabian. Maraming salamat sa request mo na to. At ito yung Tipsy D versus APOC. No? So, recently requested. October lang niya na-request to. So, tignan natin kung anong klaseng battle to. Magandang battle to. Tikdikan to, yun yung pagkakaalam ko kasi napanood ko na siya. It was 5 years ago, so syempre napanood ko na siya. Pero ito yung second time ko siya makapanood as a whole, no? Kasi hindi na actually pag napanood ko na kasi yung isang battle, hindi na ako umuulit. Regardless if nagustuhan ko. Halimbawa, tulad nung sinabi kong review dun sa Mot Surhenyo tsaka Lipcrom Jonas, inulit ko talaga yun kasi gusto ko talaga yung battle na yun, no? So ito second time ko siya mapanood ng buo. So Joseph Louis Tabian, shoutout sa'yo, para sa'yo to, Tipsy D vs APOC. Let's go. Check nyo, meron tayong online radio dyan, 3 istasyon, 24 oras, tuloy-tuloy ang tugtog at patunog dyan sa cellphone kahit nakasara yung screen. Isang malaking shoutout syempre sa lahat ng support dito sa B-side, DJ Supreme Fest, Drew. Nanalo ng coin toss si Tipsy D. Pili niya mauna. APOC. Let's go. Tig 2 minuto dapat. Pahinga natin non-tournament battle. Let's go. Bakbakan to. Game. Tipsy D. Yung anak ni Daddy Joe. May bars, may jokes, meron ding wacky flow. Pero sabi ng critics ko, di obra ang lyrics ko. Pero walang Einstein sa pumapatay ng scientifico. Kasi paulit-ulit yung shit mo. May LBM ka ba? Meron akong chainsaw. Brrr. May sound effect ka ba? Time machine. May dance steps ka talaga. Energy ball, taas kamay. Taas kamay, energy ball! Energy ball! Mukha kayong tanga! Nice! Kabilang globo, tagus pa! Pauso all the time, walang kinalaman sa kalaban. Ganyan ka mag-design. Ikaw mismo, yung globo, pag-spit ng battle rhymes, longitude at latitude, puro imaginary lines! Tangina, na-miss ko makarinig ng mga ganong klaseng bara. Shoutout kay APOC doon. Longitude, latitude, mga imaginary lines. Sheesh. Na solid yun. Tapos sabi mo kay M-Zite, yung W kabaliktaran M. Woo! Certified manunulat! Sabi niya rin, taas, baba, parang M. Congrats! Marunong ka magsulat! Niloloko mo yung fans. Ang tanong, Cavs Nation ka ba, Chong? Kasi si Kevin love mambola, kaya di ka nagkampiyon! Kasi ang hilig maglaro ng letra, Bini Balakid, Gini Flick G. Sa una, benta. M ni M-Zite, J ni J-King, recycled yung iskema. Gawin mo yan ulit, parang hangman lang repa. Kasi para ka nagbigte pa, naglaro ka dito ng letra. Kaya tumawag ka na sa AFP, EMT, NBI at PNP pagkat DOA. If you walk this way, dapat na mag-run ang DMC. Mainit. Pagkat laos ka na parang VCD habang ako ay Blu-ray DVD. Ganyan maglaro ng ABCs, binibigyan ko lang ng tip C, D. Ina.
hina na ng suntok, at ang hina na ng suntok, yung setup mas malala. Tiga bukid, ang daming pinaplanta na pataba. Bawat bara ko konektado at laging rekta to. Ako si Marcos, ikaw si Ninoy. Patay ka sa setup ko. Kaya walang silbi yung sinasabi mong flexibility. Kasi di porke may wordplay, writer na instantly. Kasi di lang basihan ang bars at delivery. Walang kwenta ang Einstein kung walang relativity. Tangina, ang lakas. At yan ang pinagkaiba natin. Writer ako, ikaw butler ka lang. Title ko, MC, ikaw rapper ka lang. Training ground ko, stage, ikaw busy ka lang. Lasing ako sa hip-hop, ikaw tipsy ka lang. Okay, ina. Ang lakas na ipok sa round 1. Dinisect niya si Tipsy D round 1 pa lang. Yung style ni Tipsy D na nilalaro yung sa pangalan, yung J sa J King, yung G sa Flix G, yung B sa Balakid, ano pa? Yung M sa Mzite, 'di ba? So dinisect ni Apok 'yon. Basta yung pag-expose ni Apok dun sa style na ginagamit ni Tipsy dito sa mga past battles niya, sobrang effective. Then yung mga references, yung punchlines, direkta kay Tipsy D. So nagustuhan ko yon. Yung latitude yung longitude, latitude puro imaginary lines, 'di ba? Tapos yung MC pumapatay ng scientifico, 'di ba? Ang daming quotables. Nakita niyo naman, nasabi ko sa inyo 'yun. So effective yung round 1 ni Apok. So mahirap tibagin 'yon. Pero tignan natin yung Tipsy D kung paano niya babasagin yung ganong style. Pero if na-feel natin na hindi umabot yung ginamit ni Tipsy D sa round 1, bibigay natin kay Apok 'yon. Let's go. Tipsy D. Yung mga banat ko daw puro imaginary lines. Gago, meron pa bang mas imaginary dito? Akong pinaka-demonyo mag-rap. Hindi ba imaginary yun? Tangina mo ka. Tangina mo. Yo! Para sa akin daw, yung intro niya kay Apex, para sa akin daw yun. Sige, balikan natin. Kung susuriin nyo, puro papuri lang yun. Pampalubag loob ba? Kasi umatras ka sa akin. Pinalit sa kanya si J-Skills. Anong epekto? Nagkaroon ako ng laban na boring. Kasi yung putang inang arkitekto, magaling lang mag-drawing. Second round na ako nung nag-back out ka. Paano pa kung natapos ko lahat-lahat? Sobrang gigil ko tuloy ngayon, yung sulat ko bumabakat kasi pag ako nang nag-drawing, maniwala kang hindi maganda ang pakay ko. Sulat ko bumabakat kasi iguguhit ko ang outline ng bangkay mo. Kaya bakat lang. Hindi kasi ako magaling mag-drawing, lalo na sa mga rapper na parang sumasayaw. Saksak ng ruler sa dalawa mong mata. Yun ang tuwid na pananaw. Matalas na lapis sa iyong lalamunan hanggang di na makasigaw kasi daw. Mas madaling i-drawing ang tao kapag hindi gumagalaw. Wow! Nakalibel ka sa sahig hanggang paa ay magpantay. Nasa utak ko ang blueprint ng planadong pagpatay. Ito ay matagal ko ng estilo. Bumuo ng senaryo sa inyong isip na ako ang nag-direct. Kaya sa aming dalawa, sino nga ba talaga ang Death Architect? Ako! Ikaw ang pinaka-demonyo mag-rap. Pero hindi ko nababakas. Kung ikaw ay sick pag tinawas ka, imahe ko ang lalabas. Di ka lang na matanda rap. Ikaw ay nagulangan ng wagas. Lakas nun. Pag tinawas ka, imahe ko ang lalabas. Whew. Pero hindi ko nababakas. Kung ikaw ay sick pag tinawas ka, imahe ko ang lalabas. Di ka lang na matanda rap. Ikaw ay nagulangan ng wagas. Sobrang demonyo kong mag-rap.
Regalo to ni Satanas! Surprise, motherfucker! Demonyo ko mag-rap, regalo ni Satanas. So, rap na pagra-rap, no? Pagra-rap ng regalo or rapper, no? Yun yung pinakapunto niya doon. Regalo to ni Satanas! Surprise, motherfucker! Galit ka sa commercial artist pero gumanap ka sa commercial na, motherfucker! Nababayaran daw prinsipyo mo, yan ang sabi ni Price, motherfucker. Tinanggap mo yung TV ads because they pay you nice, motherfucker. Malaking patunay lang na Price is right, motherfucker. Pero di ba dati ka daw dilat mata? Tigas pa nga, kaya ang dalas mo mag-choke. Di kaya in-endorse mo yung Mountain Dew para pagtakpan yung hilig mo sa coke? Hindi daw nababayaran prinsipyo niya. Pero sa pera, ang dali niyang na-provoke. 5'10" si Sinyo, pero sa liga, ikaw ang pinakamalaking joke sa lahat ng MC sa liga. Ikaw ang pinaka-hate ko. Kasi sa social media, ikaw ang pinaka-emo. Nagkahiwalay lang kayo ng jowa mo, panay na status mo na magkabalikan kayo ora mismo. Aba di na ako magtataka kung bukas makalawa, may commercial ka na rin sa Nido. Yo, Mountain Dew at Nido, laban sa skills ko na nakaserbesa palagi. Bagay lang na mag-soft drinks ka na lang muna kasi yung skills mo may gatas pa sa labi. Death Architect, ulol. Kung gusto mong pag-usapan ng kamatayan, sige ating pagtalunan. Bigyan nyo kami ng tig-isang kutsilyo. Tapos tignan natin kung sinong dapat katakutan. Anong panama ng arkitekto? Sa Lasengo, kung atake nakabase sa nakasanayan. Ikaw sanay kang magplano bago gumuhit. Ako sanay nang gumuhit sa lalamunan. Okay. Bibigay ko yung round 1 kay APOC. Bakit? Mas maraming quotable lines sa APOC. Mas maraming tumatak na linya sa APOC. Mas effective yung mga reference. Mas mabigat yung mga punto. Mas ano ba? Yung pagiging aggressive nila, itatay ko yon. Paggamit ng reference, siguro sabihin nating parehas lang, pero yung mga ginamit kasi ni Tipsy din na reference, yes, tumatama kay APOC yun, pero hindi siya ganoon kabigat, unlike yung mga references na ginagamit ni APOC, tumatama tapos mabibigat pa, diba? So yung tulad doon, yung nilaro niya, yung dinisect nga niya si Tipsy din, no? So yun doon pa lang na-expose na ni APOC sa round 1 si Tipsy D. So para sa akin doon sa part na yun is masasabi ko na naging effective yung ginawa ni APOC doon sa round 1 na yun. So nakapag generate or sabihin natin nakapag-execute si APOC ng matibay na harang, matibay na wall na even malalakas yung mga sinasabi ni Tipsy D is hindi lulusot, no? And nangyari yun, hindi naging ganun ka-epektibo yung ginawa ni Tipsy D sa round 1. So I'll give it to APOC, no? Sa score na di ko alam kung ite-10 ko yung APOC doon, pero may konti siyang yung umpisa ni APOC kasi medyo may beaten pa, no? Na humihinto-hinto. Pansin nyo ba yun? Kung napansin nyo, pahinto-hinto. So I'll give it to 9-8. I'll give it 9-8 score in favor of APOC. Ayun, lamang si APOC sa lahat ng sinabi ko kanina. References, deep meaning, haymakers, punches, lahat lumamang si APOC doon. Si Tipsy D, effective naman, pero nakukulangan ako sa bigat. Tsaka parang hindi pa to yung A-game ni Tipsy D, or feeling ko bumibelo pa si Tipsy D. So, ayun. Malinaw kung nakita yung kaibahan ng round nila, kasi mas dama ko yung round ni APOC kumpara dun sa round ni Tipsy D. Yun. Mas mabigat yung APOC na mas mabigat yung writtens na APOC or yung content na APOC, yung mga punches na APOC kumpara sa ginawa ni Tipsy D. Yun lang. So, round 2. Okay. Ngayon, sa flip top, sa GMA, sa Middle East,
Laging may battle to sa tanghalan. Kaya daig mo pa dilawan kasi laban ka ng laban. May buhay sa labas ng battle. Kaya ang plot twist, nasa Sadako. Kaya lumabas ka muna ng ring, parang plot twist ni Sadako. Parang plot twist ni Sadako. Kasi paano ka sa job application? Anong laman ng resume mo in the first place? Previous company, flip top. Technical skills, wordplay. At kung nag-propose ka sa shota mo, sigurado, messed up. Pustahan nyo, sinulat mo na speech, naka 4-bar setup. Kasi, sabik ka lang sa fame. Kasi sabik ka lang sa fame. Pero nowadays, simot. Yung Mr. Battle of the Year, nowadays, simot. Sa listahan na paborito, nabubura ka na quickly. Kasi parang kanta ni Jake Won, laos na yung tipsy. Kaya pala nag-clothing line na puro punchline. Para uso pa rin si tipsy. Chong, sa sobrang pangit ang damit mo, nag-goodbye si Hello Kitty. Nag-goodbye si Hello Kitty, kaya inuuto mo yung fans. Karusel ang galawan. Pinapaikot mo ang tao para lang pagkakitaan. Kaya sumali sa 2x2 para ma-revive yung rapper. Pero yung delivery sabog, parang suicide bomber. Si Sinyo panay salo, pa nag-stumble tong poser. Nagmukha kang Harley Quinn, kakaligtas sa'yo ng Joker. Kaya rumakit sa GMA. Kasi pa-cool ka masyado. Di ka bagay sa TV kasi yung mukha mo pang radyo. Okay. Desperado, palibasa, yung karir nawawala na. Ba't di ka magpanadero kasi galawan mo pang masa? Galawan mo pang masa kasi di ako tutol sa pag-hustle, pero galaw mo pang gago kasi presyo mo ay pure. Parang puta lang sa kanto. Paborito ka ng tao, pero di ikaw si Cardo. Kasi sa eksena, di dali sa yung probinsyano. Kasi na-spoil ka lang ng fame, kaya sabek na sabek. Halik sa puwet para ibalik, magiging trending sa net. Pinaglaban tayo para ikay mabatalsik. Tingin mong sick ka, ngayop ka, kaya tinapat ka sa vet. Okay, so lumaylay sa Ipok. So, ayun, di ko ina-expect na lalaylay sa Ipok sa round 2 kasi napanood naman natin yung round 1 niya na sobrang siksik sa mga quotable lines, sa mga haymakers, sa mga punches. Then, syempre, ang ina-expect ko ma-maintain niya yun or mas mahihigitan niya yung ganong performance. Pero ang nangyari, yun, real shit, lumaylay sa Ipok doon. Kung yung round 1, ang daming quotable lines doon, dito sa round 2, feeling ko hindi naging or wala akong napansin or wala akong narinig na mabigat na linya or naging quotable para sa akin. So lumaylay sa Ipok dito. Feeling ko hindi siya naging ganoon ka-effective sa round 2. So it's up to Tipsy kung paano niya babaliktarin yung round, pero ito yung beatable round. Beatable round to ni Ipok. So tignan natin kung anong bawin ni Tipsy. Yo! Gamit ang time machine, bumalik tayo sa nakaraan. Nung panahon na bago mo sabihin na 90% ng battle fan, walang alam sa hip-hop. Nung panahon na kayo-kayo pa lang yung napapanood ko sa flip top. Nung panahon na pag-spit ng bars para sa'yo ay mahirap. Nung panahon na lagi kang nagchochoke. Natulungan ka ba ng mga alam mo sa hip-hop? Kaya hindi ko magets kung bakit ginagamit ang impluensya sa laban para lang pang insulto. Marami kang alam sa hip-hop pero ang bobo mo sa battle rap, kailan ka lang naman natuto. Isa lang akong battle fan noon na napilitang sumali. Marami kasi sa inyo dati ang tulad mo. Walang sinabi. Di lahat ng may alam sa boxing kaya nang mag-boxing sa ring. Iba ang analyst sa player sa may alam at may galing. Kaya bumaba ka na ng stage rap. Galing. Ganda ng punto, naintindihan ko yon. Sobrang solid nun para sa akin. Galing nun, Tips. Ang galing nun, Tips. Sa inyo dati ang tulad mo, walang sinabi.
Di lahat ng may alam sa boxing kaya nang mag-boxing sa ring. Iba ang analyst sa player sa may alam at may galing. Kaya bumaba ka na ng stage rap. Hayaan mo na kaming mag-take over. Kami nang bahala sa battle rap. Bumalik ka na sa pagiging observer. Hindi ako Galing! Galing! So, yun. Ang ganda ng punto ni Tipsy D doon. Ako natatakot sa'yo kahit nung panahon pa ng terrorismo kasi wala namang death architect na matay na sila sa Ehipto. Kaya magpanggap ka man na mabangis na hayop o magpalit ka pa ng tribo, magtatapos ka pa rin sa mga barko parang ending ng apokalipto. Galing. Sabi nito, dapat daw merong English subtitle. Magpalit ka pa ng tribo, magtatapos ka pa rin sa mga barko parang apokalipto. So, kung napanood niyo yung movie na Apokalipto, yung end kasi noon, di ko alam kung basta sumakay sila ng barko doon or may mga barko doon sa sa dagat na naka-stay lang, parang ganoon. Nakalimutan ko na eh. Basta 'yon. Sa mga nakanood na ng Apokalipto na movie. Parang ending ng Apokalipto. Sabi nito, dapat daw merong English subtitle ang liga. Ang kapal ng mukha ng gagong to. Eh puro ka lang naman choke dati. Anong isa-subtitle sa battles mo? Kaya mapapahiya ka lang sa iyong mungkahe. Huwag ka lang magpaka-hero kasi tuwing mag-freeze yung utak mo, yung Sub-Zero. Freeze, Sub-Zero. Tang ina. Na. Ito na yung Tipsy din na hinahanap ko. Mortal Kombat reference kasi meron namang similarity kasi pag nagrap to, ikot ng ikot. Pwes, ito lang hinihintay mo na, fatality! Gusto mo ng subtitle? Finish him! Walang kasamang tadyak sa aking combo. Gamit lang aking mga kamay. Kombinasyon to ni Jax at ni Goro. Mga punches ko ay pamatay. Laban kay Johnny Cage. Fighting style mo mag-split. Fighting style ko Scorpion na! Halimaw mag-spit! Siya daw ang best sa horror rap. Kung pag-chuchok mo ang case, pwede kang pang horror rap. Dun ka sa A Quiet Place. Di ba bawal sa mga napanood ng A Quiet Place, bawal kasi magingay dun eh. So, ayun. Sinasabi ni Ipok na doon ka sa Quiet Place kasi nga 'di ba nagchuchoke. Yun nga yung paratang ni Tipsy doon kay Ipok. Place! Pwede kang pang horror rap. Doon ka sa A Quiet Place. Di ba bawal mag-ingay? Patay kang malinaw kasi pag start ko ng brrr, lalabas halimaw. Ako mismo, mala Terminator ang dinidis mo. Piyesa ka lang ng makina, ako isang buong mekanismo. Ikaw ba ang pinaka-demonyo? Lasenggo ang iyong nakatapat. Isang bala lang ang kailangan para matapos ng lahat. Ituring yung battle na to na bagong bukas na alak sapagkat palaging sa demonyo ko inaalay ang aking unang shot. Bang! Bilog sa iyong noo para di na pamarisan. Inatrasan mo ko noon kaya mamatay kang Indian. Pero kung nakalusot ka man dati, ngayon hindi na. Mag-drawing ka man ulit, bababuyin lang kita parang si Paul Medina. At oo, wala akong kanta. Kasi di naman ako sumali dito para makipagpagandahan ng album. Nandito ako to deliver bars to make your eyes drop na para bang Magnum at kakampi mo yung presidente. Kaya kung magkaluto man sa palasyo, huwag kang umasa kay Jangyum kasi kakain ka lang sa akin ng alikabok parang bukas na vacuum. Basura! Kinakain mo mga sinasabi mo, kaya ka nabisto tulad ng pinagkakalat mong isa kang antikristo. Tangina, baka nakakalimot ka. Halata naman sa iyong mga iniinsayo, palagi kang kumakapa ng rounds. Daig mo pa nagro-rosaryo. Antikristo mo, mukha mo. Last Tipsy D sa round 2. At ayun yung inaantay ko na Tipsy D. Yun yung gusto ko mapanood na Tipsy D. Sakto yung sinabi ko kanina na hindi yung sa round 1 nila nakako, hindi ito yung Tipsy D na hinahanap ko. Parang kumbaga nangangapa pa si Tipsy D doon sa round 1, pero pagdating sa round 2, bam, ito na yung Tipsy D na hinahanap ko. Effectivity,
bars, references, busog ako doon, nasiyahan ako doon, nasarapan ako doon sa kung paano ko narinig yung mga bara ni Tipsy D. And yes, sobrang solid ng Tipsy D sa round 2, and feeling ko first half pa lang ni Tipsy D is enough na yun para matalo niya yung buong round 2 ni Apoc. Ganun kalakas yun. So it's a 10-8 in favor of Tipsy D. So kung yung round 1 naging dikit yun para sa akin na in favor of Apoc, yung round 2 malayo yung agwat nun kasi para sa akin lumaylay na yung Apoc sa round 2. Then yung Tipsy D umangat pa, dinoble niya yung performance niya dun sa round 1. So ganoon kalakas yung Tipsy D sa round 2. References, haymakers, kita nyo naman, napakinggan nyo naman, sobrang solid nun. So ayun, 9-8 sa round 1 in favor of Apoc, tapos 10-8 naman sa round 2 in favor of Tipsy naman. So rounds 1 and 2 tie, pero sa score sheet natin 18-17 yun, no? Lamang pa rin si Tipsy D, pero round 3 deciding natin. Lasinggero! Yan ang tatak na tinatak niya sa atin. Pinupuri mo yung bisyo, ngayon lagay mo ang langanin. Kung gusto mo ng alak, dapat ka na manalangin. Patay tong bitch dahil sa alak, Amy Winehouse ka sa akin. Kasi kung dala mo'y red horse, sa akin red rum tuwing ako ay nagra-rap. Dala mo'y Colt 45, sa akin 45 nakatutok sa iyong harap. Dala mo'y MP, sa akin MP 5 na bang rat-rat. Dala mo'y Gold Eagle, sa akin desert. Kung gusto mo lang ng shot, fiction ba? Well, ito, realidad. Sabi ni Jenny Lynn, di ka tinitigasan kasi palagi kang amat. Inuman dito, inuman doon, pero buraot ka daw, Brad. Parang trato mo sa hip-hop, wala ka namang ambag. Joke lang ba? Well, ito, mas seryoso. Factor ang alak sa maraming diborsyo, domestic violence, patayan. So ano dyan ang nice? Kahit sa Showtime, hindi entertaining yung Vice. Okay. At dahil lasenggo ka, tanaw ko ang iyong pagkatao. Walang disiplina, tamad, puro tambay ang alam mo, walang pangarap. Simptomas yan ng alcohol abuser. Kaya kahit di ka obese, ikaw pa rin yung biggest loser. Ikaw pa rin yung biggest loser. Kaya todo kapit sa liga. Kasi dito ka lang may voice. Nagmamagaling ka dito kasi wala kang choice. Dito ka lang relevant, accepted, at sa kanila matindi. Pero kung wala namang flip top, wala ka namang silbi. Kasi ang tanda mo na, palamunin ka pa rin sa inyong pamilya. Ano papakain mo sa nobya mo pag kinasal na sa kapilya? At sa hip-hop, walang rumerespeto sa'yo sa culture. Kahit may mask off ka sa playlist, wala ka pa rin future. Kaya ang tsansa mo, 1%. Sa pagtanda, inom lang at kampay. 50%, malapit na magkatama ang atay. 80%, may liver cancer na nag-aantay. At 100%, sa battle na to, sa akin ka mamamatay. Kaya saka mo na ko yabangan ng bara mong matingkad. Pag may bahay ka na rin at pinansyal na estabilidad, saka mo na ko yabangan na lirikal mo na abilidad. Pag kaya mo na rin manalo sa battle ng realidad. Okay, round 3 ni Apoc. Naulit lang, no? Hindi niya nalagpasan yung performance niya sa round 2. Instead, naging pantay yon, no? Pinakamalakas na round ni Apoc yung round 1. Kitang-kita doon na if magbe-base tayo sa crowd, kitang-kita, no, yung crowd reaction sa rounds 2 and 3, which hindi naging ganun kaingay. Pero yung round 1 talaga sobrang hype ng crowd doon kasi doon pinwesto ni Apoc yung pag-dissect niya kay Tipsy din na sobrang naging effective. Then pagdating sa round 2, para sa akin nagkulang na sa recados, nagkulang na sa mga suntok. Then pagdating sa round 3, same ng approach, nagkulang din para sa akin, nagkulang din ng mga ng recados doon para
bumalik yung timpla dun sa katulad sa round 1. Gets nyo? So, kulang yung round 2 and 3 ni APOC. Hindi niya na-maintain yung power sa round 2, sa round 1. Yun yung inaasahan ko na mabalik niya, yung power level niya dun sa round 1. Pero, ang nangyari, rounds 2 and 3, hindi natin narinig yun. Instead, naging consistent yung rounds 2 and 3. No? Ibang level yung round 1 ni APOC. Wala tayong masasabi doon. Ang daming quotables doon. Tapos pagdating ng rounds 2 and 3, wala na akong nakita or wala na akong narinig na mga tumatak na linya doon. So, ayun. Scorean ko na to guys. 9-8-8 para kay APOC. So, 16-25 points para kay APOC sa all 3 rounds. Si Tipsy D may 8 tsaka 10. Grabe yun. From 8 points to 10, dinoble niya yung performance niya. So, round 3 pakinggan natin. Yo, tangina ang galing. Lakas mang insulto. Solid kumilatis ng estilo, ganyan talaga pag magaling na horado. Alam niya kapag sa oras ka sumobra. Alam niya pag may wak ka na bara. Alam niya pag sa punto mali ka at alam niya pag may kinopya ka na linya. Diyan siya nakilala. Magaling kang horado. Bakit kung tirahin mo ako kanina, todo-todo? Kung yung mga paratang mo totoo at hindi kami niloloko, ba't tuwing may battle ako na judge ka, lagi mo akong binoboto? All 3 rounds binigay ko kay Tipsy. Tangina. Kaya malamang pag natalo to, puro palusot ang mababasa niyong review sa kanyang channel. Ganyan talaga pag magaling na judge. Maraming nasasabi pag tapos na yung battle. Akalain mo yon, di ka nauubusan ng sinasabi, pero yung titulo mo, choking. Gago. Naglagay pa ng death sa pangalan, pero sagip buhay ang pinag-aralan kasi gumraduate ng nursing. Pero siya ay arkitekto dito sa liga, na may napakaraming hindi na kompleto na linya. Pagkatao mo doon na nakagapos, kaya paano mo ako wawakasan kung nakilala ka sa mga bagay na hindi mo tinapos? Tulad ng laban mo kay Plasma. Haha! Tangina na isang round ka lang. Pacquiao agad. Ayoko sanang tapusin yung battle nyo, kaso tangina, natapos agad. Ang sakit mo sa mata panoorin. Kinailangan ko ng Vicin. Yung pagsuko mo sa gitna ng battle, mas masahol pa sa drag queen. Yung video nyo dapat sa X-rated na kasama. Bukod sa binastos ka in all scenes, na-expose pa ang pusi na to sa Plasma, parang porno sa widescreen. Yung mga punches mo, bitin. Yung mga punches mo, bitin. Ito'y suntukan ng Makata. Yung tsansa mo, slim. Yung punches ng Tulaco ay mahabang mahaba. Daig pa si Dalsim. O baka sabihin mo, sobrang haba nga ng punches. Punches, mahabang mahaba, daig pa si Dalsim. So, si Dalsim kasi karakter rin sa Street Fighter na kaya niyang stretch yung kamay niya. Yun. Pa si Dalsim! O baka sabihin mo, sobrang haba nga ng punches mo, kayang magnakaw international. Paulit-ulit na anggulo sa akin ng mga delusional. Sa bibig mo mismo lang galing. Ako nagpauso ng 4-bar setup na hanggang ngayon, pinapakinabangan. Reviewin mo yung mga battle, karamihan doon, ideya at diskarte ko ang pinanglalaban. Tapos pag sinabihan ako ng magnanakaw, marami sa inyo ako'y tinatawanan. Pero tikom na yung mga bibig nyo kapag ako na ang ninanakawan. Tulad mo, karamihan sa punches mo sa battle at kanta, may formulang Amerikano. Pero hindi ka magnanakaw. Kasi walang nagre-reklamo. Pero pag ako, peste na. Pag sila, pwede na. Nilulusot lang na re-imagine yung replica, pwede ba? Titigan mo ako sa mata, sabihin mo sa akin na lahat ng sinulat mo ay naiiba. APOC, magaling kang judge, alam mo sa sarili mong guilty ka, king ina. Tigilan nyo na ako sa paratang ng pagnanakaw sa banyaga. Alam mo yan, Chong. Sa maling statement nyo sila pinamihasa. Gusto nyo akong magsakripisyo sa krus sa pag-ako ng kasalanang inyong kinontsaba. Kasi hindi nyo ako mapapako, hindi ako sila Ranyaga. Pero total, ako naman ang tinitignan nilang kriminal dito sa atin. Wag na wag kang magnanakaw kapag nag-agaw, buhay ka sa akin. Tinapos mo yung album mo bago laban natin. Lubos akong natutuwa. Pinaganda mo ng husto yung loob ng kabaong para lang may higaan ka mamaya.
Solid na laban yun. Pero rounds 2 and 3 nakuha na yun ni Tipsy D. May mga punto si Tipsy D doon na yung about sa 4-bar setup, na about sa pagnanakaw, na may pinupunto si Tipsy D doon sa round 3. May kinukwento siya na about yung ako yung nagpauso ng 4-bar setup, alam mo yan, magaling kang judge. Pero kapag ako na yung kapag kayo nagnakaw, okay lang. Pag ako, peste na. So, may pinupunto si Tipsy D doon, at para sa akin, naging effective yon para sa laban na to against APOC. Kasi nga, si APOC, singit ko lang, matagal ko nang hindi kasi nasasabi to. Si APOC, idolo ko yan pagdating sa pag-judge ng battle. So, happy ako palagi kapag nag-judge ako. And isa si APOC sa mga judges kapag naging kaparehas ko siya ng punto at score. So, happy ako doon kasi si APOC nga yung pinaka-idol ko sa pagdating sa judging. Kasi sobrang niyang nahihimay, sobrang niyang nakikriticize yung bawat rounds ng battle. So, yun yung ginagaya ko talaga, as in. So, hanggat maaari, ayoko talaga ng ano ba yun? Kalimutan ko. So, ayun. Ano pa? Tipsy D, round 3, pero hindi ko ipe-perfectan yun kasi mas malakas yung naging round 2 ni Tipsy D para sa akin compare sa round 3 niya. Pero Tipsy D pa rin yung round 3. 7 tuloy. 9. So, 8, 10, 9, 27, tama ba? 8, 18, tapos 27 points para kay Tipsy D. Ilan kay APOC? Ilan yung binigay ko kay APOC? Nakalimutan ko na. 988 ba yun? So 25. Tama, 25. So ayun, rounds 2 and 3 nakuha na yun ni Tipsy D, pero round 1 kay ano yun? Round 1 kay APOC yun, malinaw yun. So recall natin ulit. 24 pala. 24 ata bigay ko kay APOC. Kasi 8-7. 'Di ba? 8 sa round 1. Nakalimutan ko na kung ano yung mga score na binigay ko. Shit. Pero Tipsy D 8 sa round 1, 10 sa round 2, tapos 9. So malinaw 'yun, 27 points para kay Tipsy D. Kay APOC 9 yung round 1 niya. Tapos 8 yung round 2, 17, tapos 8 yung ibibigay ko sa round 3. So 25. So ayun, rounds 1 APOC, 2 and 3 Tipsy D, 27 to 25. Ayun, yun yung hatol ko. Vuelta pala itong 5, Tipsy D versus APOC para sa huling laban dito sa B-side. Magigay, smabes para sa kanila pareho. Gusto ko lang din shoutout ulit. Shoutout sa Rapolo, John Leo at Tata. Shoutout sa lahat ng liga sa buong Pilipinas, lahat ng galawang hip-hop sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa rin tayo 2018 hanggang habang buhay. Ang boto ng Warado, 5-0, magigay para kay Tipsy D. Okay, so Tipsy D yun. Malinaw 5-0, pero pakinggan natin judges. Basta round 1, APOC yun, 2 and 3. Tipsy D, ayun yung naging hatol ko. Hindi ko alam. Pero ano, tangina, di ko alam talaga, pre. Tangina. Ay, tawag dito. Binabati ko na lang yung girlfriend ko, nandiyan siya ngayon. Nagse-celebrate kami ng anniversary ngayon dito sa happy anniversary, mahal kita. Salamat din kay Sir APOC. Salamat sa napaka-classic nila. Malaking karangalan na maging ganun yung battle namin sa uling battle sa B-side. Yes. Shoutout din sa B-side sa 8 taon na naging bahay namin dito sa Flip Top. Yun. Yo, round 1, kitang-kita naman kay APOC yun. Napakalakas. Yes. Round 2, nahirapan ako doon kasi parang pantay. Pero tumingin na lang ako sa linis ng pagkakalatan. Sa linis ng performance ng round 2. Binigay ko siya kay Tipsy D sa round 3 napakalimutan. Yun talaga. Pero binigay ko kay Tipsy D. Ayun. So, parehas kami, round 1 APOC, 2 and 3 Tipsy D.
Yun. So, may kapares na tayo isang judge. Shay! Binoto ko si Tipsy D. First round, binigay ko kay Apo. Second and third, kay Tipsy D na. Yun! Kapares din natin si Shay sa pangalawang pagkakataon sa judge. Kung bars and creativity, tie lang naman sila. So, medyo nagka-slip ups lang si Apo. Tapos, mas maraming angles si Tipsy D sa third round. So, yeah. Tipsy D. Looney, binoto ko si Tipsy D. Round 2 tsaka round 3. Round 1, pinakamalakas na round ni Apox. Sobrang lakas ka. Pang ina pares. Galing natin doon sa part na yon. Ako magti-take over na siya. Kaso naapektuhan yung delivery niya ng mga stumbles. At doon nakabawi si Tipsy D. At saka doon sa round 3, parang medyo mas in-depth yung pagtira ni Tipsy D. Kaysa Yes. kay Apox. Dikit lang yung laban, pareho lang sa content, nagkatalo lang sa delivery. Kung na-perfect ni Apox yung delivery niya, baka nanalo siya dito. Uy, Delo! Yo, Delo. Yun. Mahirap yung laban, yung battle, yung pinakitang kalidad ng dalawa, yun yung talagang pang isang buhay tournament. Sa akin, ang pinili ko si Tipsy. Tain na, Delo. Bigat ang mga judge, ha? Abra LDP. Round 1, binigay ko kay Apo. Round 2, binigay ko kay Tipsy. Round 3, medyo nahirapan ako pero dahil sa punches na hinabol ni Tipsy sa bandang dulo ng round niya, sa kanya ko binigay yung mas maraming puntos. Kaya 2-1 Tipsy D. Okay. Lahat ng 5 judges kaparehas natin na 2-1 yung judgment. Round 1 Apoc, 2 and 3 Tipsy D. So props sa atin dun, guys. Malaking karangalan sa akin yon as online judge na makita yung mga nakita nila sa live battle, 'di ba? Sa akin na, which is sa akin online lang. So happy ako doon na naging kaparehas ko yung 5, no? Parang first time ko atang makaparehas ng 5 judges, live judges dito sa pagboto ko online. So props sa atin doon, ang galing natin sa part na yan. So shoutout Joseph, Louie, Tabian. Sana natripan mo yung judgment ko kasi ako mismo nag-enjoy ako sa battle. So yan, sana nagustuhan mo. Tipsy D versus Apoc. Shoutout Joseph, Louie, Tabian. So kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.